noong nakita ni Haring Nebukadnezar si Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesus. Imagine mo mga kaibigan na ikaw ang hari 603 years bago ipanganak ang ating Panginoong Jesus at nakita mo ang ating Panginoong Jesus face to face. Ano ang gagawin mo? Marami sa mga tao mga kaibigan ay hindi nila alam na ang ating Panginoong Jesus ay nasa lumang tipan. Ito ay nangyari mga kaibigan sa isang pangyayari na naisulat sa libro ng Daniel. At ang pangyayaring ito mga kaibigan ay nangyari sa bansang Babylon, isang rehiyon na kung saan dito naghahari si Haring Nebukadnezar. Siya mga kaibigan ay isang cruel at talaga namang mapagmataas na hari na ang kanyang gustong-gustong gawin mga kaibigan ay itorture ang kanyang mga biktima. Siya mga kaibigan ay naghari sa ancient world bilang isang diktador. Pagkatapos niyang talunin ang mga bansa, kanyang pinagplanuhan mga kaibigan na patumbahin ang bansang Egypt. Ang kanyang pinakakalaban mga kaibigan sa pagkakataong ito ay ang bansang Judah at kailangan mga kaibigan na ma-fulfill ang kanyang ambisyon para talunin ang bansang Egypt at magkaroon ng malaking empire. Kaya nag-issue mga kaibigan si Haring Nebukadnezar na magkaroon ng mga Jewish young men na train para siya ay pagsilbihan dahil naniniwala si Haring Nebukadnezar na ang mga Hudyo ay matatalino at mayroon silang kapasidad na wala sa ibang tao. Ito mga kaibigan ay si Daniel, Hananiah, Misael at Azariah. Ito ang time mga kaibigan na kung saan kinongker ng Babylonia ang Huda at ginawang captive ang mga Hudyo at pinili niya ang mga batang Hudyo na manilbihan sa kanya. At dahil ang pinakapangarap niya ay lusubin ang Egypt at mapalaki pa ang kanyang imperyo, ginamit niya mga kaibigan ang kanyang mga alalay at matatalinong eskolar para matalo ang malalaking mga imperyo. At kung ating mapapansin mga kaibigan, napalitan ang kanilang pangalan ng Belteshazzar na si Daniel, si Shadrach, Meshach at Abednego sa salitang Chaldean. Kung ating mapapansin mga kaibigan, ang pangyayaring ito ay nangyari sa libro ng Daniel chapter 3 na kung saan noong na-interpret mga kaibigan ni Daniel ang panaginip ng Haring Nebukadnezar na kung saan siya ay nakakita ng isang imahe na ang ulo niya ay ginto, ang kanyang leeg at braso ay gawa sa pilak, ang kanyang kapa ay gawa sa tanso at ang kanyang mga binti ay gawa sa bakal, habang ang mga paa mga kaibigan ay pinaghalong bakal at putik. Na habang tinitingnan mga kaibigan ni Haring Nebukadnezar, ang larawang ito ay isang malaking mga kaibigan na bato ang tumama sa kanyang paa at nadurog at nawasak ang buong imahe at lumaki ang bato na sinakop niya ang buong mundo at naghari ang batong ito magpakailanman. Na ang ibig sabihin mga kaibigan nito, si Haring Nebukadnezar mga kaibigan, siya ang head of gold, ngunit kalaunan siya ay matatalo mga kaibigan ng Medo-Persia na tinatawag na Silver Empire. At pagkatapos, susundan ito ng Grecian Empire, Roman Empire, ang divided Europe, bago dumating ang kaharian ng ating Diyos na siya mga kaibigan ang maghahari magpakailanman. Ngunit hindi matanggap mga kaibigan ni Haring Nebukadnezar na siya ay mapapalitan ng imperyo mga kaibigan ng Babylonia ay mawawasak at makakalimutan sa kasaysayan. Kaya naman mga kaibigan, ang ginawa ni Haring Nebukadnezar, nagpagawa siya ng isang malaking imahe na purong ginto, na ang ibig sabihin mga kaibigan, siya lang ang maghahari magpakailanman. Ang Babylonia lamang ang maghahari kailanman. At hindi niya matanggap mga kaibigan na ang maghahari magpakailanman ay walang iba kundi ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman ating titignan ang kwento ng Daniel chapter 3 kung paano nakita ni Haring Nebukadnezar ang ating Panginoong Jesus. Nagpagawa si Haring Nebukadnezar ng rebultong ginto. May 90 talampakan ang taas at 9 na talampakan ang lapad. Ipinatayo niya ito sa kapatagan ng tura sa lalawigan ng Babylonia. Pagkatapos ipinatawag ni Haring Nebukadnezar ang mga gobernador, mga mayor, mga komisyoner, mga tagapayo, mga ingat yaman, mga hukom at iba pang mga opisyal ng lalawigan para dumalo sa pagtatalaga ng nasabing rebulto. Nang naroon na sila nakatayo sa harap ng rebulto, sumigaw ang tagapagbalita, "Kayong mga nanggaling sa iba't ibang bansa, lahi at wika, kapag narinig ninyo ang tunog ng tambuli, plauta, kudyapi, alpa at iba pang mga instrumento, lumuhod kayo agad at sumamba sa rebultong itinayo ni Haring Nebukadnezar. Ang sino mang hindi sasamba ay agad na itatapon sa naglalagablab na hurno." Kaya nang marinig nila ang tunog ng mga instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa rebulto.
Nang panahong iyon, may ilang taga-Babilonya na lumapit sa hari at pinaratangan nila ang mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nebukadnezar, "Naway humaba pa ang inyong buhay, mahal na hari. Hindi ba't nag-utos po kayo na ang sino mang makarinig ng tunog ng mga instrumento ay dapat lumuhod at sumamba sa gintong rebulto at ang hindi sasamba ay itatapon sa naglalagablab na hurno?" Ngunit may lamang Hudyong hindi sumusunod sa inyong utos. Sila po ay sina Shadrach, Meshach at Abednego. Sila ang mga taong pinamamahalan ninyo sa lalawigan ng Babilonya. Hindi nila ikinagalang ang inyong mga Diyos at hindi sila sumasamba sa gintong rebulto na ipinatayo ninyo. Nang marinig iyon ng hari, nagalit siya ng husto, kaya ipinatawag niya sina Shadrach, Meshach at Abednego. Nang dumating sila, tinanong sila ng hari, "Totoo bang hindi nyo iginagalang ang aking mga Diyos at hindi kayo sumasamba sa rebultong ginto na ipinatayo ko? Ngayon, inuutosan ko kayong sumamba sa rebulto kapag narinig ninyo ang tunog ng mga instrumento, dahil kung hindi, ipapatapon ko kayo sa naglalagablab na hurno. Tignan natin kung may Diyos na makakapagligtas sa inyo." Sumagot silang tatlo, "Mahal na hari, wala po kaming masasabi tungkol dyan. Kung talaga pong ganyan ang mangyayari, ililigtas kami ng Diyos na aming pinaglilingkuran mula sa naglalagablab na hurno. Ililigtas niya kami mula sa inyong mga kamay. Pero kung hindi man niya kami iligtas, gusto naming malaman mo na hindi pa rin kami maglilingkod sa iyong mga Diyos o sasamba sa rebultong ginto na ipinatayo ninyo." Dahil sa sagot nilang iyon, lalo pang naggalit ang hari sa kanila at kitang-kita ito sa kanyang mukha. Kaya iniutos niyang painitin pa ang hurno ng 7 ulit. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang pinakamalalakas na sundalo. Nagapusin sina Shadrach, Meshach at Abednego at itapon sa naglalagablab na hurno. Kaya iginapos sila ng mga sundalo at itinapon sa hurno na hindi na inalis ang kanilang mga damit. Dahil sa pinainit pang lalo ng hari ang hurno, namatay ang mga sundalong nagtapon sa kanila dahil sa lagablab ng apoy. At silang tatlo na nakagapos ay bumagsak sa naglalagablab na hurno. Habang nakatingin si Haring Nebukadnezar, bigla siyang tumayo sa laki ng kanyang pagkamangha. Tinanong niya ang kanyang mga opisyal, "Hindi ba 3 lang ang itinapon sa apoy?" Sumagot sila, "Opo, mahal na hari." Sinabi ng hari, "Tingnan ninyo, 4 na ang nakikita kong palakad-lakad sa gitna ng apoy. Hindi na sila nakagapos at hindi sila nasusunog at ang isa sa kanila ay parang Diyos." Kaya lumapit si Nebukadnezar sa pintuan na naglalagablab na hurno at tinawag sila Shadrach, Meshach at Abednego, "Mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, lumabas kayo riyan. Halika kayo rito." At lumabas silang 3 mula sa hurno. Pagkatapos, nagtipon sa kanila ang mga gobernador, mayor, komisyoner at ang iba pang mga opisyal ng hari at nakita nilang hindi man lang sila napinsala ng apoy ni hindi nag-amoy usok ang kanilang buhok o damit. Dahil dito, sinabi ng hari, "Purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego." Nagsugo siya ng kanyang anghel para iligtas ang kanyang mga lingkod na nagtitiwala sa kanya. "Hindi nila sinunod ang aking utos. Minabuti pa nilang mapatapon sa apoy kaysa sumamba sa alinmang Diyos maliban sa kanilang Diyos. Kaya inuutos ko na ang sinumang tao sa alinmang bansa, lahi o wika na magsasalita ng masama laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay pagpuputol-putulin ang katawan at wawasakin ang kanilang bahay, sapagkat walang Diyos na makapagliligtas katulad ng kanilang Diyos." At binigyan ng hari sina Shadrach, Meshach at Abednego ng mas mataas pang tungkulin sa lalawigan ng Babilonya. Kung ating makikita mga kaibigan, ang kwento ng 3 magkakaibigan, si Shadrach, Meshach at Abednego, nakita natin ang kanilang buong katapatan sa totoong Diyos, na kahit buhay nila ang mawala ay iaalay nila ang kanilang katapatan alang-alang sa totoong Diyos, ang ating Panginoong Diyos. At kung ating makikita mga kaibigan, sa kanilang pagkakatapon sa naglalagablab na hurno, nandoon ang presensya ni Jesus Christ. Oo mga kaibigan, ang nakita ni Haring Nebukadnezar sa loob ng hurno maliban sa 3 magkakaibigan ay si Jesus Christ, dahil siya ang nagligtas sa kanila. At dahil dito mga kaibigan, nanampalataya si Haring Nebukadnezar na totoo ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Mga kaibigan, kung tayo man ay pinepersecute dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, tayo ay tumindig ng matibay, sapagkat hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Hesus, sapagkat kung ating ipaglalaban ang ating pananampalataya, ang ating Panginoong Hesus ay siyang number 1 na makakasama natin. At kung ano man mga kaibigan ang mga nangyayari sa ating buhay, lagi nating alalahanin
kasama mo ang ating Panginoong Hesus para iligtas ka sa anumang klase ng kapahamakan at hindi kanya papabayaan. Purihin ang Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood.